So eto, tingnan po natin mga sangkay dahil itong si Cayetano daw po ay pinahiya ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna po ng kanyang speech, no? Sa Independence Day. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at sa Facebook. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Diretso po tayo mga sangkay. Medyo interesting lang po ito. Kasi pinahiya daw po si Cayetano ng Pangulo natin sa gitna po ng pagdiriwang ng Independence Day. So kung paano nangyari, eto, tingnan natin. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, Ayun. Kita nyo mangyayari dyan. the Dean of the Diplomatic Corps, Nagsigawan po yung mga Marcos supporters o PBBM supporters nung nabanggit po na si Win Gatchalian na ang Senate President para po kay PBBM. O, sa talumpati mga sangkay, hindi na po binanggit si Cayetano ng ating presidente. So malinaw mga sangkay na kumbaga hindi na po kinikilala ni PBBM si Senator Cayetano na Senate President. Pero syempre mga sangkay, ipaglalaban po yan ng kabilang kampo. Ipaglalaban po nila yan, mga sangkay. Ganyan po sa bansa natin. Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Ang in-expect ko nga na baka nandito si Cayetano, hinahanap ko mga sangkay. Pero malay natin, makita natin. Senate President Pro Tem Ayan na, oh. Sherwin Gatchalian, Hindi na po si Cayetano nabanggit, mga sangkay. Dito, medyo pahiya si Cayetano dito. Sa harap pa naman po ng maraming tao. the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and the Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City Mayor Isko Domagoso, Yun. AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, First Lady Luis Araneta Marcos, Hindi talaga nakakalimutan ni PBBM yung first lady niya, no? my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunitan natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan. Dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Okay, pakinggan po natin, no? Ito yung speech ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong ito sa Araw ng Kalayaan. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Taguhoy, at Diego at Gabriela Silan ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga maiting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay
at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan. Itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Ang napansin ko dito, wala pong former president sa paligid, no? Hindi po tulad dati na mayroon po mga dating pangulo na nandyan, mga sangkay. I don't know lang, hindi ko lang napansin siguro. Pero hinahanap ko si Gloria Arroyo kung nandyan eh. At saka si Erap, mga sangkay. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagtuturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarilan. Na ang tunay ng mga pinuno ay yung nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarilan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Lagi po natin yan tinuturo, guys. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, Yun. ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na Dapat may palakpakan yun eh. makita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan, at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis at ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino
sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Okay, so yun po yung talumpati ni PBBM. Well, ang pinaka-highlight dito, no, yung una. yung napahiya po sa Senator Cayetano. Hindi po siya tinawag na Senate President. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.